Ang daming pagkain. Kakain ako ng isa pa. Hindi siguro ito mapapansin. Masarap ba? May tao na malapit. Hindi ko nga napansin. Eksperto ka talaga. Ginoong Yu. Bakit wala kang tunog kapag naglalakad? Hindi malalaman, akala ko pa nga. Ikaw ay may kakayahan teleport. Ikaw ba talaga? Ang maingat mong pagkain. Pasensya na. Nabusihan ang mukha mo. Pupunasan kita. Ano ang lasa? Ito ba ang sinasabi mo? Sobrang sarap. Hindi ito ang tinutukoy ko. Ginoong Yu. Ito lang naman ang kinain ko. Hindi ko kinain ang iba. Huwag basta mag-akusa. Hindi mukhang nagkukunwari. Posible bang sa isip niya, mas mahalaga pa ang pagkain kaysa sa akin? Nandito ka. Siguro hindi lang para kumain. Anong ginagawa mo dito? Syempre hindi. Kumain lang ako ng walang balak. Nandito ako para piliin ang para sayo. Pumili ng asawa. Hindi ba sinabi ni matandang ginang dati, na gusto niyang ipakita sayo, kung may nagugustuhan kang babae? Ako rin, curious ako. Ginoong Yu, anong klase? Babae ang pipiliin mo bilang asawa, kaya tumakbo na ako papunta rito. Tawag na maikli, pumili ng magiging asawa. Ang dating nag-aalala sa akin, kababata, ngayon ay curious na naman. Sino ang gusto ko? Tungkol sa kasal ko, talaga bang ganito ka kainteresado? O kaya naman, sino ang nagpadala sa'yo, para maging tagapamagitan? Guro, may masamang nangyayari. Naihayag na ako, kusang loob ko ito. Walang nagpadala sa akin, kusang loob na maging tagapamagitan. Oo nga, gusto ko talagang maging tagapamagitan. Magtagapamagitan. Ito ang libangan ko. Gusto kong makita ang henyo na bagay sa maganda. Ang gininto ang binata na bagay sa perlas na dalaga. Kapag may nakikita akong bagay na magkasama, dalawang tao na magkasama, tuwang-tuwa ako. Paano ko ipapaliwanag sa'yo ang ganitong pakiramdam? Anong gagawin? Hindi ko na kaya mag-imbento. Mag-ship ng magkapareha. Anong ibig sabihin yan? Ang babaeng ito ay pumasok sa tirahan ng pamilya Yu. Ang layunin niyang lumapit sa akin ay para lang ice hips ang tambalan ko. Pag-isipan ang mga ginawa niya. Pero hindi naman. Hindi ito posible. Ginoong Yu, okay ka lang ba? Okay lang ako. Hindi ko lang inaasahan. May ganito ka pang hilig. Kung ganun, sige, pagbibigyan kita. Sa inyong lahat na narito, tingnan mo kung sino ang bagay sa akin. Totoo ba? Kung ganoon, hindi na ako magpapakumbaba. Hindi ko akalain si Ginoong Yu ay pinakain ako mismo ng kanin sa bibig. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Patunayan ang aking kapalaran. Kung ikaw talaga ang maglalaro bilang tagapamagitan, tingnan natin kung ang pagiging tagapamagitan mo ay tunay. Makakaya mo bang ipagpatuloy? Ginoong Yu, hindi ba si Binibining Zuang ang iyong kababata? Totoo bang ikaw ay wala ni kaunting pagkagusto sa kanya? Mapagbalat kayo at malupit ang puso. Masama ang intensyon. Hindi siya karapat-dapat para magustuhan ko. Tila wala talaga siyang pagkagusto kay Binibining Zuang. Kailangang ibang tao na lang ang piliin. Ang babaeng iyon, siguradong bagay siya sa iyo. Ang babaeng nakikipag-usap kay ginang matanda, tiyak na bagay siya sa iyo. Tingnan mo, maganda siya, at masunurin pa. Nang makita siya ng ginang matanda, agad siyang nagustuhan. Hawak niya ang kamay nito ng matagal. Habang nakangiti, siya na ang piliin. Kayo, ang isa'y talentado ang lalaki, ang isa'y maganda ang babae. Para kayong perpektong itinakda ng langit, ang nakatatandang anak ng pamilya Bai Ruwei. Magalang sa nakatataas, mapang-abuso sa nakabababa. Sinusupi lang mahihina gamit ang kapangyarihan. Dalawang mukha, tatlong espada. Sinasabi mo bang ako at siya ay itinakda ng langit? Totoo ba o hindi? Hindi ko pa naman sasabihin ng walang basehan. Kahit pa hindi totoo, ipinapakita lang na siya kay Bai Binibini ay wala ng interes. Hindi ako naniniwala. Sa dami ng nandito ngayon, wala bang isa man lang na may gusto siya? Paano naman iyon? Ang ikalawang anak na babae ng pamilya Lin Feifei. Mataas ang inaasahan, mababa ang kakayanan. Walang kaalaman sa sining at karunungan. Siya, sa kanyang likas na ugali, ang pagiging pabago-bago. Saan pumunta si Yu Qingzhou? Kailangan kong samantalahin ang lahat ng pagkakataon para mapalapit sa kanya. Ang babaeng nasa tabi ni Yu Qingzhou ay iyong katulong. Hindi man lang siya nasaktan o naapektuhan. Nakakainis. Nang ahas pang kuning pera pero hindi gumawa ng trabaho. Kaya, paano naman iyon? Hindi lang dinala ni Yu Qingzhou ang katulong na ito sa piging. Introduce pa siya sa mga naruroon. Maaari kayang totoo bang nagustuhan niya ang katulong na ito? Hindi pwede, hindi ko ito pinapayagan. Kailangang maghanap ng paraan. Alisin siya. Si Zhuang Mei, isa siyang mapang-akit.
Nakita mo ba si Changjo? May paraan na. Ate Bai, nakapag-usap ka na ba kay matandang ginang? Pangulong Yu, hindi ko rin napansin. Titingnan ko. Ay, Ate Bai, nandoon si Pangulong Yu. Mukhang, nakikipag-usap siya sa iba. Saan? Yun. Tinanong ko na ang mahigit 10. Itong batang Panginoong Yu, nakakagulat. Walang mabuting salita na binanggit. Kung hindi ko siya nakita noon, mapapaisip ako kung, totoo bang lalaki siya? Hindi ba siya nagsasalita? May interes ka ba sa kanya? Kung susundin ang relasyon sa pamilya, tatawagin ko siyang tiyahin. Pasensya na, mali ang itinuro ko. Sige, pipiliin ko ulit. Mali ito. Wala na bang tao dito? Sinasadya mo ba ito? Hindi ba nila sinabi? Ang mga dumalo sa handaan ng kaarawan ay puro mga binibini. Paano mangyayari na tulad ng sinabi mo, na hindi sila karapat-dapat? Kapag mas maganda at maayos ang lugar, mas madali itong maging taguan ng kasamaan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ay, kung ang interes mo ay maging tagapamagitan sa paibig, dapat mo na itong talikuran ng maaga. Sa kaso ko, hindi mo ako matutulungan o mapapaligaya. Gusto ko ring sumuko, pero ang mga ninuno ay nakatingin pa rin sa akin mula sa langit. Ang guro ko ay hinihintay akong bumalik. Kumusta? Maaari ba tayong magpakilala? Hindi pa kita nakikita dati. Hindi ko alam kung kaninong pamilya ka nagmula. Ikaw ba ang kausap kanina ng matandang ginang? Ang babaeng mula sa pamilya Bai. Paano mo nasabi na mapagmataas siya? Hindi ba't tila maayos naman siyang kausap? Kumusta? Ako si. Hindi ba't ikaw ang mula sa pamilya Yu? Ang maliit na katulong. Ikaw pala ay isang tagapaglingkod. Nagkamali ako tungkol sa nakatatandang anak ng pamilya Yu. Tingnan mo ang pagbabago ng ekspresyon ng babaeng Bai. Ang puna ng nakatatandang anak ng pamilya Yu. Napakatumpak talaga. Sino ang nagpapasok sa'yo dito? Isang tagapaglingkod lang siya. May lakas loob pa siyang manatili dito. Tao, palayasin niyo siya dito. Hindi mo na kailangan akong palayasin. Aalis ako ng kusa. Dahil ang nakatatandang anak ng pamilya Yu ay walang interes sa kanila. Ayoko na lang pansinin sila. Kailangan ko nang maghanap agad ng iba pang mga target. Ate Bai, sinabihan mo siya na umalis ng direkta. Hindi ba medyo hindi maganda iyon? Kanina lang, nakita ko si Ginoong Yu. Mabuti ang pakikitungo niya sa kanya. Kung sakali, malalaman ni Ginoong Yu, hindi ba siya magkakaroon ng maling akala sa iyo? Ate, tumigil ka. Ang bilis mong umalis. Gusto mo bang ireklamo ako? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang nagpaalis sa akin. Ate Bai, huwag na lang kaya. Tingnan mo, parang hindi siya natatakot. Bakit mo sinasabing huwag na lang? Isang hamak lang siya. Naglakas loob pa siyang maghamon sa akin. Hindi ko siya palalampasin. Tawagin ang mga tao. Naintindihan ko na. Mukhang si Miss Zuang. Palagi siyang nag-uudyok. Kaya pala si Ginoong Yu. Binibigyan siya ng masamang reputasyon dahil sa kasamaan niya. Gustong makipaglaro sa likod ng balakid, hindi ba? Hayaan mo, bibigyan kita ng sapat na palaro. Saling salita ng katotohanan. Ate Bai, maraming tao na ang nakatingin ngayon. Pagsabihan mo lang siya ng kaunti, hayaan mo siyang matuto mula sa karanasan. Huwag na huwag kang palakihin ang mga bagay. Ipaalam sa lahat ng tao kung gaano kakayabang. Anong sitwasyon ito? Paano ko nasabi ang nasa isip ko? Nasabi ko ito. Ang sinabi mo lang. Anong ibig sabihin nito? Ate Bai, mali ang dinig mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang sanang sabihin na, mas mabuti pang, patayin na lang ang taong ito. Sa ganitong paraan, kapag siya ay patay na, ikaw rin ay tapos na. Pagkatapos nito, wala nang ibang tao na manggaagaw sa akin kay Yu Changjo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit ako? Hindi makontrol ang bibig ko. Napakawalang takot ni Zuang Mei. Kahit na ito'y talagang nasa isip, hindi nangangahulugang sabihin na nga talaga. Oo nga, hindi ba siya takot kay Bai Ruawei? Aba, ikaw na nga Zuang Mei. Kaya pala palagi mo akong ginagawang tanga. Hindi ka ba naman tanga? Tinatawag kang Ate Bai. Akala mo talaga pakikinggan ko ang sinasabi mo. Sa totoo lang, ginagamit lang kita. Tanga, ikaw yan. Tingnan mo at pupunitin ko ang bibig mo. Kayo lahat ay tanga. Nabulag na ba ang mga mata ninyo? Hindi nyo ba nakikita na inaaway ako? Hindi pa ba kayo magmadaling iligtas ako? Ruawei, huwag nang makipag-away. Ruawei, bugbugin mo siya hanggang sa dulo. Ang sinabi ko kahapon, dapat naiintindihan na niya, di ba? Ang ibig sabihin nito, kung ang interes mo ay maging tagapamagitan, dapat mo itong isuko ng maaga. Hindi ito magagawa sa akin. Hindi mo ako matutugunan. Malamang wala na siya ngayon. May balita na si Yuzong. Mula sa amin dito sa Yuncheng halos 1,000 kilometro ang layo.
May nakakita sa bundok, si Jiang Zuking. Sa bundok. Kung gusto nyo akong palayasin sa Yuncheng, hindi ko na kayo pahihirapan pa. Babalik na lang ako sa bundok. Mukhang noong oras na iyon, hindi niya ako niloko. Yu Zhang. Sa wakas kahit papaano, may kaunting sagot na. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Siguradong matutuklasan ko ang pinagmulan ni Jiang Zuking at ang taong nasa likod niya. Hindi na kailangang mag-imbestiga. Naiintindihan ko, Yu Zhang. Ipapatapon ko na ang mga tao para hulihin siya. Diretso na siyang imbestigahan. Hayaan mo na siya. Kung pababayaan niyo siyang ganito, hindi kaya magdulot ito ng panganib. Siya sa hinaharap, hindi na magkakaroon ng panganib. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Ginoong Yu? Maliwanag namang kaaway, bakit bigla na lang? Walang anumang panganib bigla. Hindi kaya si Ginoong Yu ay si Jiang Zuking na ba ang tinarget niya? Kung ganoon nga. Aziz Tentengzang, nasa kwarto ba ang binatang amo? Oo, nandyan siya, nandyan siya. Dali, pumasok na kayo. Tama, pagkatapos nito, hindi niyo na kailangang tawagin akong Aziz Tentengzang. Tawagin niyo na lang akong Xiao Zhang. Bakit parang ngayon? Ang bait ng husto ni Aziz Tentengzang. Pasok. Mukhang ang mga araw sa hinaharap, magiging boring na naman. Pero sa kabutihang palad, hindi na rin naman marami ang natitira. Binatang amo Yu, kain na. Ilagay mo na lang doon. Hindi ka pa umalis. Saan ba ako pupunta? Bakit parang ang weird ng mga sinasabi nyo ngayon? Ang kakaiba ng mga sinasabi nyo. Akala ko sumuko ka na sa pagiging matchmaker ko. Kasi naman, nakita mo naman ang hirap kahapon. Hindi talaga pwede ang batch kahapon. Palitan na lang ng bago. Maliit na bagay lang iyan. Sa huli, ako ang magiging tulay mo sa paibig. Sigurado na ako dyan. Maganda. Ituloy mo lang. Hindi ako nagmamadali. Dahan-dahan lang. Hindi ako gutom. Kumain ka na. Sige. Hindi ka tumbas ng zero. Hayaan mo na. Naghihintay pa ang matandang ginang na pumunta ako para tanungin ako. Sa susunod na lang ulit kumain. Mukhang ang mga darating na araw ay hindi magiging boring. Matandang ginang, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Zuking, dumating ka na pala. Matandang ginang, handa na ang pagkain. Mabuti naman. Zuking, kumain tayo habang nag-uusap. Totoo ba? Pwede rin ba akong kumain? Bakit hindi pwede? Dati si Qingzhou, hindi ako sinasamahan kumain. Ako lang ang laging kumakain mag-isa. Ngayon, sakto, sasamahan mo ako. Tara na. Wow! Kung ano ang gusto mong kainin, kainin mo lang. Huwag kang mahihiya. Salamat po, matandang ginang. Qingzhou, bakit ka nandito? Lola, pumunta ako para samahan kang kumain. Bihira kang magkaroon ng oras para samahan si Lola na kumain. Ang saya-saya ni Lola. Sige, halika. Kumain ka pa ng marami. Zuqing, sige, kain na. Oh, di na ako magpapakipot. Kain na. Pasensya na. Kumain ba ako ng sobra? Bata ka. Ano naman ang problema doon? Walang dapat ikahiya. Maganda ang malakas kumain. Nakikita kitang masarap kumain. Kaya tuloy nagugutom din ako. Zuqing, ganito kaya gawin natin. O kaya, sa susunod, araw-araw, samahan mo na lang akong kumain. Payag ka ba? Oo naman, payag ako. Salamat po, Ginang. Ang saya naman. Lola, sa susunod kapag may oras ako, palagi rin kitang sasamahan kumain. Zuqing, ang laki ng pinagbago ni Qingzhou. Tingnan mo, hindi lang siya sama-sama sa akin sa mga handaan. Araw-araw pa niya akong sinasamahan kumain. Ang saya-saya ko.
Kung makikita ko lang siyang ikinasal, mamamatay akong walang pagsisisi. Zuching, ang dahilan kung bakit kita pinatawag ngayon, ay gusto kong magpatulong sa'yo. Magbigay ng ideya. Tingnan mo, pumupunta siya sa mga handaan, pero sa mga dalagang nandoon, wala siyang interes. Ano sa tingin mo ang gagawin natin? Iyan nga rin ang pinag-aalala ko. Lola, alam mo ba kung anong uri ng babae ang gusto ng panganay na Ginoo? Babae, o kaya naman, may nagustuhan na ba siya noon? Ito, parang wala naman. Sa pagkakatanda ko, parang hindi pa siya kailanman nakipag-ugnayan sa kahit sinong babae. Pero, noong bata pa si Chingzhou, madalas siyang maglaro kasama ang isang batang babae. Lola, naaalala mo pa ba kung sino yung batang babae na iyon? Hindi ko na matandaan ang pangalan niya, pero parang ang apelyido niya ay Jiang. Kapareho ng apelyido mo.